And before ka maging CEO, Miss Diana, no? Ano yung experiences mo in the past na parang na-challenge ka talaga being an HR? Meron akong naging isang experience na hindi ko malilimutan nung sinabihan ako na hindi ako pang HR. Tapos may nakita akong isang co-employee ko na sinisigaw-sigawan ng ibang posisyon, mas mataas na sa sales. Wala akong magawa, wala akong boses that time. Pero isa yung tumatak sa isip ko, bakit sa industriya ng negosyo, kapag mababa ang posisyon mo, wala kang boses? Bakit sa industriya na meron tayo ngayon, kung sino magaling siya lang yung pinakikinggan? Doon talaga ako nagkaroon ng wake-up call na kapag ako nabigyan ng pagkakataon, magiging boses talaga ako na hindi porket mahina, wala nang kwenta. Hindi porket walang mataas na posisyon, hindi na pakikinggan. We are all equal. And wala namang perfectong empleyado. Merong empleyado nagtatry ng best nila. And my job as an HR is to point that out and to really create a space that is safe for them. Kasi may right din talaga yung mga employee, di ba? Kailangan as an HR is maibigay mo yun sa kanila. Kasi nga, sabi ko kanina, ikaw yung humaharap. So yung reklamo sa'yo, so parang pag nag-complain yan at hindi mo masagot, parang hindi ka satisfied kasi you're connecting nga with the people. Exactly. And we're not just here to protect employee. I'm a CEO as well. I'm a business owner. Kaya alam ko rin kung paano mag-stand for the employer when it's needed. Yes. Kapag kunwari, palpak talaga si employee, business owner, you're not running a charity. You're running a business. If there's something wrong, you need to call it out. If people feel like, kasi yung ganito, puro drama, no, we'll go back to the code of conduct, we'll go back to the paper that you signed. We did our part, you did your part. So, doon talaga lagi sa gitna eh. Kaya nga, pag may kausap ako, hindi pwedeng sabihin, business owner ka. No. Dinaanan ko yung journey ng pagiging isang empleyado, sa pagiging manager, supervisor to manager to director to a CEO. Kaya alam ko yung pakiramdam. Hindi mo pwedeng i-disregard. Yun yung maganda sa'yo na pinagdaanan mo. Kumbaga, lalo ngayon, you're handling different companies, di ba? Ang hirap na parang nasa side ka lang ng mga company na yun. Kailangan, alam mo din yung feeling ng mga tao. And yun yung good thing sa'yo na pinagdaanan mo, hindi ka agad na-appoint dyan. Exactly. And HR din ako ng mga business owner. Kasi si HR dapat nandun din para makinig kay business owner, hindi lang kay employee. Talagang both sides tinitingnan mo. Kumbaga parang, ang nakikita ko nga sa HR, para kang lawyer. Kung kailangan i-ano mo to, yung employee, may laban to, i-depensa mo sa may-ari na hindi pwede. Kasi, di ba, yun nga, may dole. So, kailangan lagi tayong nasa batas. And hindi lang naman din nasa batas. Kailangan ma-feel talaga ng mga tao na they are welcome, they feel valued sa isang company. Kasi, kaya sila pumasok sa company kasi naniwala sila during the interview process. Exactly. And then, during the contract signing na, eto yung matatanggap mo. And then, pag dumating na yung nag-work na sila, nagkakaroon ng disappointments, kailangan ma-resolve agad yun or masagot. Diba? Tama. And para rin sa lahat ng mga employer na nanonood, paalala lang po, according to Article 297 of the Labor Code of the Philippines, you have all the right to terminate an employee with the right process and due process. But also, we have responsibility to check on what are the support that the employee needs before we terminate them. Huwag tayong matakot magtanggal. Matakot tayo pag bumabagsak na yung kumpanya, tapos andyan pa rin yung mga maling tao sa loob ng negosyo. And it's very important talaga na kailangan makilala mo yung mga tao sa loob ng company. Exactly. And hindi lang pwedeng kilala, kailangan talaga ng documentation. Kasi kapag kailangan mo talagang magbawas ng tao, meron kang mga papeles na ipapakita na hindi na talaga deserving ito sa company mo. Kaya dapat meron. If this is not documented and you do it in verbal, it never happened. Kung gusto talaga nating lumaki yung negosyo natin, lagyan na natin ng sistema as early as now because there's two problem lang naman inside the organization, system and people. If nakapag-create ka na ng sistema, mayroon pa rin palpak, tao mo na may problema. Yes. Ngayon, kung may problema, check mo muna, baka hindi yung tao yung problema, yung sistema mo, kaya paulit-ulit siyang nagkakaroon ng problema. So it always bound to anong ginagawa ko as a business owner to create systems so that people can do leverage and we can focus on how they can get to the next level at the same time, ano yung attitude na meron sila. Yes. And also, I believe na nasa HR din ang success ng isang company. Kasi if hindi okay ang HR, kung may mga tao pa rin na hindi right people sa isang company, hindi ginagampanan talaga ng HR ang trabaho na.
Yes, at hindi na-check, hindi na-evaluate, hindi na monitor. Marami talaga kaming gawain, kaya nagulat ako pag tinisip sa amin, HR, may ginagawa ba yan? Yes. Opo, parang ang dami. Actually, kung wala talagang gagawin at parang parang normal routine lang, madali lang talaga. Pero, ibibigay mo talaga yung best effort mo being the HR of the company at makikita mo yung vision ng company. Talagang marami ka talagang gagawin. Yeah, Diba? Kahit nga yung sirang ilaw problema nyo yan, diba? tama. Kasi i-report mo yan diba? And making sure that we are the back armor of the owner. Whatever the vision is, we'll fight for it, we'll protect it. At the same time, we'll make sure that we're expanding with right people. And also, Miss Diana, sobrang nagkaroon ako ng interest sa story mo. Kasi ako yung tao na nangangarap din ako sa empleyado ko na soon, naging partner ko din sila, maging partner din sila ng company namin, and also magkaroon sila ng mga gusto nilang negosyo. And I'm so, interested sa story mo na from an HR and now you're handling different companies. And I think, sinuportahan ka ng iyong boss. Yes. Tama? Kaya ka natulungan na mag-next level. Yeah. Naalala ko noon, mas malaki pa tong studio nyo sa office namin noon eh. Yan, sa Gensis. Napakaliit ng office namin, like isang pahaba lang. Then dumating si Sir Nani. Dumating siya noon, tapos pandemic. Talagang ko siya inassist. So, good morning sir, blah 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 blah. Please, muna po, alcohol, ganyan. Tapos, andito yung entrance, andito lang naman yung upuan niya. So, hinatid ko pa siya. Tapos, every time na may hihingin siyang report, kunyari, hiningi niya 5, bibigay ko 10. Kasi andun ako lagi sa, how can I go to extra mile? So, hanggang dumating sa point na sinabi sa kanila, Sir Nani, Sir Charlie, ngayon lang kami nakita ng taong nagmahal sa kumpanyang to, kaya gagawin ka namin isa sa may-ari ng Gensis. Doon ko napatunayan na kahit bata ka, pag ginalingan mo, makikita talaga ng... I was shocked na meron akong shares sa Gensis, and isa ako sa owner. Hanggang sa nakita nila, dati nagtuturo lang ako sa mga Zoom, as ang dami na lumalapit, extra ko lang yung pagkukonsult. Umabot na, ang dami na. Lumaki na yung kita, sabi ni Sir Nani, it's time. Pang-company ka na, hindi ka na pang extra lang. Doon na pumasok si Unique. Kasi nakita nila how a lot of e-compreneurs having a hard time with HR practices. So, doon na ako pumasok sa storya na from employee na ginalingan to a business owner ni Gensis. Right now, another business owner ng talagang yung passion ko, which is HR.